Sa aming simpleng tahanan, araw-araw kong kasama si lolo at lola. Lagi kaming masaya, nagtutulungan sa mga gawaing bahay. Umaga pa lamang ay nag-aandar na ng almusal si lola, habang si lolo nagtatrabaho na. Isang hapon, pag-uwi ko pa lamang galing eskwela, nakita ko na si lolo at lola sa harap ng aming tahanan. Lumapit ako, nagmano at nakipagkwentuhan, nakipagkamustahan. Pagpasok ko sa loob ng bahay, nais ko lamang sanang magpahinga. Ngunit, napansin ko ang isang lumang gitara sa tabi ng sofa. Luma na at may gasgas. Ngunit kapansin-pansin ang ingat at pagkakaayos nito. Kinuha ko ang gitara at hinaplos ang mga kwerdas. Tila ba naramdaman ko ang mga kwentong kasama nito. Habang ako'y nag-aaral mag-isa kung paano tugtugin ang gitara, napansin ni Lolo ang paghawak ko dito at lumapit sa akin. "Apo, gusto mo bang matutong tumugtog?" Tanong niya. Tinuruan niya akong tugtugin ang mga unang nota, marahan at puno ng pasensya. Sa gitna ng aming pagtugtog, lumapit si Lola at may dalang plato ng merienda. "Kumain muna kayo, lalo ka na apo. Nahirap ang mag-aral ng gutom," sabi niya. Habang kami ay nagmimerienda, hindi mawawala dito ang kwentuhan tungkol sa kanilang mga nakaraan. Noong nililigawan pa lamang ni Lolo si Lola. Kasabay ng kwentuhan tungkol sa kanilang mga nakaraan, hindi rin mawawala ang biruan at tawanan. Hindi ko maipaliwanag ang saya ng aking nadarama. Patapos ang masarap na merienda, si Lolo ay nag-alay ng napakagandang musika para sa aming dalawa ni Lola. Masaya kaming nakikinig na para bang napapasayaw pa sa kanta. Nang ipasa ni Lolo sa akin ang gitara, sinubukan kong tugtugin ang unang kantang itinuro niya. Sa bawat kumpas ng mga daliri ko sa kwerdas, naririnig ko ang lakas ng pagmamahal nila sa akin. Ngunit sa aking pagtingala, bakit wala na sila? Tila ba nakalimutan ko ang alaala na lang ang aking nakikita. Wala na si Lolo at Lola. Ang gitara na lamang ang natira. At sa bawat tunog ng mga kwerdas, nararamdaman ko ang kanilang presensya.